Pag-asang mangarap ulit, yan ang hatid ng isang non-governmental organization na layon ay tumulong sa mga kababaihang biktima ng sex trafficking sa bansa. Ang kanilang misyon, mas kilalanin natin sa Frontline Report ni Bea de Guzman. Ngayong Women's Month, isang misyon ang sasalihan natin dito sa Angeles, Pampanga. So nagpapak tayo ng mga ipamimigay nating pagkain mamaya sa Red Street. Total of 600 individuals yung mabibigyan natin mamaya. No? Kasama natin yung mga kababaihan from Netherlands. Missionaries sila at nandito sila for 13 days. Linggo-linggo itong ginagawa ng Wipe Every Tear o WED, isang NGO na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng sex trafficking sa bansa. Taong 2011 nang buuin ito ni Kenny Sath, isang American teacher and coach na madalas bumisita sa bansa para sa kanilang basketball camp. Anya, pinakatumatak sa kanya ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Hear these stories of a girl selling her body to a man for a bowl of rice. I don't know how I could even live thinking that my daughter was in this environment. I will do anything if I could just set one girl free from the Philippines. Si Michiko, hindi niya tunay na pangalan, isa sa mga benepisyaryo ng programa. Dito raw siya nakahanap ng pag-asang mangarap muli. Ayoko kasing narinig ko sa mga babae, sasabihin nila na, ikaw nga eh, bubukaka ka lang, babae. Ikaw, bigyan kita ng pera ngayon, bubukaka ka eh. Sa edad na 37, nakatapos siya sa kolehiyo sa tulong ng NGO. Si Jeng, hindi rin tunay na pangalan, lumuwas pa Maynila mula sa Samar para makahanap ng trabaho. Parang una, waitress lang daw ako. Tapos nung andun ako that time, sabi niya, ano ka, dancer ka, ganon. So, parang, but in my heart, I knew na parang, for me, it's not my option talaga. Kagaya ni Michiko, nabigyan siya ng alternatibong paraan na makapagpatuloy. Sa ngayon, nasa mahigit 60 kababaihan na ang napagtapos ng Wipe Every Tear. Madalas din silang mamigay ng pagkain sa mga kababaihan. Most of them pumupunta sa trabaho ng gutom, and this is one way that we can reach out to the girls inside the bar. Sa dami nila, mabilis na naubos ang 600 food packs. It breaks my heart to see like it's not even enough. Like that's heartbreaking. Ayon sa Department of Justice, mas lalo pang tumaas ang bilang ng mga biktima ng sex trafficking sa pag-usbong ng pogo sa bansa. Pero aktibo raw itong nire-resolba ng gobyerno. Kung sino man po ang mahuhuli na at mapapatunayan na nagkasala po under the Anti-Human Trafficking at saka OSAEC, napakahabang buhay po ang pagkakulong na naghihintay sa inyo. Ikalawa, habang dinidinig po ang kaso ninyo, kayo po ay hindi makakapagpiyansa. Sa gitna nito, nananawagan ng isang gender equality advocate and researcher na mas palawakin pa ang ating pangunawa para rin matuldukan ang stigmang dala ng sex trade. It's a matter of giving this women choice. Apart from the fact na it's becoming exploitative maaring sa kanya because maaaring nag-e-enjoy din siya pero para sa kanya, if she has a choice, hindi niya gagawin yon. O paano mga kapatid, maging paalala sana tayo sa bawat isa na hindi nauubos ang panibagong umaga. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.